Lumalabas na po ang tunay na kulay ni Senator Ping Lacson. Talagang pinipersonal niya na ng todo dito si Senator Marcoleta to the point na gumagawa na siya ng mga kwento base sa chismis ng mga naririnig niya. Biruin nyo, paano ba naman yung issue ni Senator Marcoleta sa COMELEC? Ito yung sa kanyang sose na nabanggit nga niya na sa kanyang contribution ng election, di ba? Meron siyang nabanggit dun na hindi niya dineclare ng kumbaga hindi malinaw yung pagkakadeclare niya doon sa mga contribution niya. Pero yun yung pinupuntuhan ngayon dito ni Ping Lacson na wala namang kinalaman doon sa issue na kailang pinagtatalunan ng flood control project at doon sa Isla ng Kalayaan Group of Islands. So dito, kung sinasabi ni Ping Lacson na siya ay masindi sa pag-iimbestiga sa flood control na parang hindi naman talaga nangyayari. Pero dito sobrang sidi niyang alamin, kumbaga makibalita kung ano nangyayari doon sa kaso ni Senator Marcoleta sa COMELEC at talagang detalyado na ibibigay niya kung ano yung current situation nung kaso ni Senator Marcoleta doon sa COMELEC. So ito panoorin po natin kung paano mag-imbestiga itong si Senator Ping Lacson kapag kalaban niya sa politika or nakakaroon sila ng conflict pagdating sa Senado. So ito panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito pakinggan po natin si Senator Ping Lacson kung paano niya durugin dito si Senator Marcoleta dahil wala siyang katapat dito. Kumbaga, hindi sila magkatapat dito kagaya nung nangyari sa Senado na talagang harapan sila. Kaya dito malakas ang loob ni Senator Ping Lacson na i-broadcast yung kanyang nalalaman tungkol sa kaso ni Senator Marcoleta dito sa COMELEC. Being a lawyer, he should know that kasi yung indirect bribery, hindi kailangang may kapalit eh. Basta tumanggap ka ng gift, no? By reason of your office, that's indirect bribery. Eh, ang liwaliwanag yun sa kanya, admission against interest nga yung ginawa niya. Kasi inimpress niya pa na binigyan siya, tinanggap niya, congressman siya noon, at hindi pa siya kandidato. Oh, eh di hindi contribution, hindi pa siya kandidato eh. So binigay yon being a congressman, parang daw may utang na loob. Siya pa umamin eh, na para may utang na loob siya sa mga nagbigay sa kanya. Eh, isa pa natuklasan, hindi ko na nga lang sinama sa privilege speech. Pwede ko sabihin ngayon eh. Afterthought, alam mo, niremedyohan niya yung kanyang defense. Tingnan nyo dito hindi daw niya sinama sa privilege speech niya, pero babanggitin niya rito on public. So, yung detalye nung kaso ni Senator Marcoleta, meron siyang mga datos. Talagang binibigyan niya ng importansya yung mga nakukuha niyang impormasyon. Pero bakit doon sa flood control na sinasalampak na sa pagmumukha niya na itong mga taong to may kinalaman sa flood control scam, parang wala siyang nakikita, wala siyang naririnig. Malinaw na si Saldico, sangkot dito sa maanumalyang flood control. Talagang isa sa mga nagdakaw, di umano ng pera. Itong sila Bernardo, itong sila Alcantara, nagsoli ng pera. So, admission of guilt na yun na sila kasama doon sa mga pagnanakaw. At sinasabi ng mga lumabas na testigo na nag-deliver sila ng pera at tumutugma naman sa kwento ni Saldico, sa kwento ng mga district engineer na in cash nila binibigay yung mga pera na nakabalot lang sa paper bag or nakamaleta. Pero parang hindi nakikita ni Ping Lacson yun. Pero pagdating dito sa kaso ni Senator Marcoleta, updated siya. Sa COMELEC, nag-file siya ng counter affidavit. Ang aking information doon nga, nagremedyo siya kumuha siya ng isang tao na di umano, para lang ma-justify yung sose na mayroon siyang contributor. Na nagbigay ng, I think, 30 million, January. Again, hindi niya alam siguro yung batas na within 30 days, kailangan bayaran yung tax. May donor's tax yan Donor's tax. alam mo kung kailan siya nagbayad? December. Pero, ano yun? Pero may mga surcharges, may mga penalties. So, Tingnan nyo,
detalyado, alam na alam niya kung ano yung nangyayari doon sa kaso pagdating sa issue ng COMELEC nito ni Senator Marcoleta. Pero pagdating sa flood control, parang napakatameme rito ni Ping Lacson. So, ibig sabihin ba, may pinapaboran or may kinikilingan itong si Senator Ping Lacson? Afterthought, nagremedyo siya dahil nga ipit siya doon sa kanyang SOSI problem o SOSI case sa violation ng Omnibus Election Code. Oh. Kakilala niya, kaibigan niya yung kaibigan niya nga yung kunwari donor niya. Pero para sa purposes ng tigapakinig natin, indirect bribery is a crime punishable by more than 6 years, di ba? Sa maximum 'yon, ha. Hindi sa 6 years yan, parang doon yan sa bandang papunta 6 years. Kasi 6 months or 6 months and 1 day to 6 years yan eh. Pero sa maximum period yan na pinaparusahan yung indirect bribery. Kaya may tulog talaga siya doon eh, kasi isa nakakaintindi eh. Ano pa ba yung... Di ba may tulog daw rito si Senator Marcoleta. So mas masidhi pa yung kanyang pag-iimbestiga pagdating sa SOSE, sa issue ng COMELEC nito ni Marcoleta. Pero pagdating sa flood control, yung sidhi niya rito sa pagbutas kay Marcoleta, hindi ganun kasidhi pagdating sa flood control. Pa ba yung element na kailangan mo doon para i-prove mo yun? Pero si COMELEC Chairman Garcia given his reason, I think only today, if not last night, because his reason for the delay daw dun sa decision ng COMELEC dun sa kaso ni Marcoleta, I'm not sure if you read it. I just found it a bit confusing. I don't know, I don't know if you've seen it and if you agree with it. It's complicated daw. It's become complicated legally. Iba yung information ko eh. Ang information ko, may pressure sa mga commissioners na wag pumirma sa resolution. Ayan, may chismis na rito si Ping Lacson na pinipressure daw ni Marcoleta, yung taga-COMELEC, para hindi pirmahan yung resolution para matanggal itong si Marcoleta sa Senado. Pero kung iisipin nyo, paano gagawin yun ni Marcoleta? Hindi naman siya nasa majority. Ang COMELEC, inappoint ni Bongbong Marcos. Ang majority, naka-align kay Bongbong Marcos. So, paano mangyayari na si Marcoleta na nasa minority na bumabanat kay Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez, mapipressure niya yung mga taga-COMELEC para wag pirmahan yung resolution na matanggal ito si Marcoleta. So, parang baliktad yung ginagawa rito ni Ping Lacson. Gumagawa na siya rito ng kwento para, alam niyo yun, masira si Marcoleta. So, ibig sabihin nito, namimersonal na ng todo rito si Ping Lacson dahil hindi niya mabawian si Marcoleta dun sa debate. Wasak na wasak siya ron eh. Kaya ang ginagawa niya ngayon dito, tinutulungan niya ngayon yung mga kalaban ni Marcoleta na sirain si Marcoleta. So, kapanalig na siya dun sa mga may ayaw kay Marcoleta. Which is, ito, sa media nga, ganyan, di ba? Kita nyo naman yung mga taga-media. Parang tuwan-tuwa sila dito sa binabalita ni Lacson na may hulog, may tulog si Marcoleta pagdating sa issue ng SOSI sa COMELEC dahil ito ay indirect bribery daw at may kulong pa. Coming from Sir... The plot Not from the thickens. Pressure government. from Not from the government. Not from the national government. Parang nga. From any Pressure group? Any group in particular? Special interest group. Yun ang information ko. sounds like... Sa trouble lang tayo. Pressure, wait, so sir, ang gulo kasi ng katabi. Pressure from a non-government entity to not sign the resolution. Is that correct? Yun ang information ko Can you make a guess? na galing sa loob. Galing sa loob ng COMELEC? Galing sa loob ng COMELEC. Ah, okay. Alam mo, maliit lang yung mundo Pressure sa Kaya, Yes, COMELEC. kaya nga eh. yun ang alam kong reason. Kasi the reason he gave was a bit convoluted and a bit difficult Oo nga, isang to ombudsman daw parse eh. through. Well, that could also be the case, kasi kung merong ni-refer na kaso
Kasi alam mo, halo-halo ito eh. May SOSI case, Omnibus Yes. Election Code. May And mind you, sell-in. yung COMELEC has prosecutorial power. Hindi ito yung as if parang NBI o Yeah. PNP yung COMELEC na nag-imbestiga. Nadadaan pa sa DOJ o dadaan pa sa piskal para i-file yung kaso. COMELEC itself can file directly sa korte na parang filing of information kung ano yung kanilang findings. Dito parang ano eh, pinupush niya yung COMELEC dito na parang parang ang lumalabas dito si Ping Lacson na may pressure sa COMELEC na sinasabi na meron naman kayong kapangyarihan na ano eh, desisyon ng kagad yan, hindi yun na kailangan dumaan sa kung ano-anong agency pa eh. Meron kayong ganyang power. So dito makikita nyo na mas si Ping Lacson na may pressure sa COMELEC kumpara dito sa kwento niya, sa chismis niya na meron daw parang inuutusan itong si Marcoleta para i-pressure yung mga taga-COMELEC na wag pumirma. So, di ba? Kung pakikinggan nyo rito, si Ping Lacson pa mismo ang parang nagbibigay ng instruction sa COMELEC kung ano gagawin nila dito kay Marcoleta. Kaya diretso yan sa korte eh. Pagka na-file yung, alam nabuo yung resolution, pwede sila mag-draft ng pinaka-parang information nila na na-establish sila yung probable cause. Diretso na sa korte yan eh. So may Basta pressure ngayon omnibus sa election COMELEC. code, COMELEC talagang magpo-prosecute eh. Yeah. And you know, sir, we've spoken to Chair George Garcia a number of times about the Omnibus Election Code violations, pero Now it's been a bit difficult to get him. well, now it's been a bit difficult to get him, A, and B, even back then, parang there wasn't a big urgency around this issue na that they can see this through. Kasi remember when President Marcos revealed the top contractors on flood control in the Philippines, dikit-dikit na yun dun sa sa campaign contributions issue, right? And then nakusap Correct. na Yung case ni Lubiano. For example, o sa case ni Lawrence Lubiano ng Center Waste Construction. Pero yun nga, we didn't get the sense na parang there was a big urgency on the COMELEC's part to investigate and prosecute, to be honest. Yeah, I agree. So mukhang well, we don't know if there's really a pressure, but Ayan, talagang pinipersonal na talaga ni Ping Lacson kasi hindi niya talaga kayang talunin si Senator Marcoleta pagdating sa debate. Kaya ang gagawin na lang, para mawala na nga yung tinik nila sa lalamunan, ipa-disqualify nila sa COMELEC. Kasi alam naman natin, ang COMELEC, kaalyado yan ni Bongbong Marcos. Yung mga natalo sa eleksyon, kayang ipanalo ng COMELEC tulad ng yung makakaliwa, 'di ba, yung Gabriela. Tapos itong si Abante, pares talo yan pero pinaupo ni George Garcia ng COMELEC. Tapos yung mga nanalo talaga na nakakuha ng 2 milyong boto, yung Duterte Youth, hindi nila pinaupo at yung tumalo kay Abante, dinisqualify. So ito na yung ginagawa nilang galawan ngayon. Kung talaga hindi nila makuha sa pagalingan, dadaanin nila kung paano sisirain yung kailang mga kalaban sa politika. So abangan natin kung ano yung magiging sagot dito ni Senator Marcoleta sa mga sinabi ni Ping Lacson. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.